katapusan na ng mundo, ganyan, di ba? Kung ano-anong pumapasok. Yung iba nagpa-panic buying pa. Naku, bili na tayo ngayon kasi kailan at least isang buwan. Yung iba kawawa, panic lang ng panic, walang buying. Mas kawawa sila dahil wala. Kung gano'n na lang kalang magagawa. And alam mo ninyo, buti na lang, we're doing a series on real faith. Bakit importante ito? Kasi ito yung matalinong pamumuhay ayon po sa sulat ni James or ni Santiago. Tingnan niyo po, just a quick review. Yung ito po, isipin niyo naman, regardless of any trials we experience, real faith perseveres. Di ba, wala kang dapat katakutan. Tapos, susundin lang natin yung sasabihin ng Diyos. Because He is in control, He knows what's best for all of us. Sunod lang tayo, wala tayong katalo-talo. Then we show no favoritism. In other words, sa panahon na mayroong matinding pagsubok, ito maganda, we are not to live alone. Hindi natin kailangan harapin itong mag-isa, but we are to work together as one body in Christ, na walang pagtangi, no? Magtutulungan. Sabi rito, and it is proven through our works. At ito pa, tinuloy pa niya, sabi niya, we control our tongue. So sa halip na reklamong lumabas sa puso natin o takot, kontrolin natin, ilabas natin yung katotohanan na ang Diyos natin ang mapapagkatiwalaan. Amen po? Now, hindi lang yun. Sabi pa nga dito, we always choose God's wisdom. Kasi ang daming wisdom na nagsasabi. Yung iba, akala nila, alam niyo, pag magtatanong pa kay ChatGPT, Chat, what will happen tomorrow? How long will the war last? Malay pa naman ni Chat yan. Siyempre, based lang yan sa mga data na makukuha niya. Wala siyang alam kung ano talaga mangyayari. Only God knows. Diba? Minsan na, ginawa na nating Diyos si Chat eh. No? Alam niyan, makina lang din yan. Naunawaan po. Tsaka huwag kayo masyado magpapaniwala sa kanya. Kasi ang tawag dyan, depende sa nag-feed sa kanya. Ibig sabihin, kunyari ako, bias ako, feed niya yung bias ko. Hindi niya i-feed yung katotohanan ng buo. Kaya pagka, kunyari, bias kayo sa isang anggulo, yun ang ibibigay niya sa'yo. Kaya akala mo, tamang-tama na. May maitutulong kung nag-iisip ka. Pero kung hindi ka nag-iisip, kukontrolin ka niyan, kawawa ka naman. Tama? Kaya you trust God's wisdom. Are you following? Now, ito pong amazing. Now, we submit to His ways. And kaya nga, devotion to God last week. Ngayon, surrender to God's sovereignty. Kahit anong gulo pa yan, ito wag niyong kakalimutan. God is still seated on the throne. Anong ibig sabihin? Siya pa rin ang may control. Amen po? Pakisabi sa katabi mo, siya pa rin ang may control. Pero huwag ka matulog. Yung iba na sobra na, yes, si Lord na, tulog na. Hindi ko sinasabing tayo po'y maging parang wala nang gagawin, but we are to focus on His sovereignty, that He is still seated on the throne. Now that God is sovereign, ang tanong sa atin ito, meron ka pa rin bang plano sa kinabukasan? Ayan, di ba? Meron ka pa rin bang plano? Kasi importante rin yan. Kasi if you don't have any plan, sabi nga nila John Maxwell, you are planning to fail. Kaya do you have plans for your career? Plans for your family? And plans for your finances? Alam niyo, malaking problema ng maraming Christian ngayon, hindi rin nagpaplano. Di ba minsan, gusto nilang umalis ang buhay nila. Hindi naman lang pinagpaplanuhan. Alam mo, nakakalungkot ang maraming tao. Nagpaplano sila ng maraming bagay para sa birthday, ng mga surprise party, pero hindi nila pinagpaplanuhan ng kinabukasan nila, ang buhay nila. Sayang naman. Ang ikli lang ng buhay natin. Kaya sabi niya, ang tanong sa atin, may plano ba tayo? And alam niyo po ba, itong plano na to, normal yan. Itong plano na to, katalinuhan yan. If you are wise, you are to plan. Amen po? Nagplano kayo. Sa totoo na iba sa atin, mabilis ang plano lang eh. Kunyari, tanong na lang, pinagplanuhan mo ba ng matagal? Anong susuotin mo ngayong araw na ito? Hindi, kung ano lang kasya. Hindi mo na pinag-iisipan na mabuti. Basta kung ano yung kasya dyan, o yun na yun. Kasi mayroon pong mas malalim na tanong si James sa pag-aaralan natin ngayon. Who is really in control sa lahat ng plano mo? Sino ba talaga yung may control?
Alam nyo, noong January 28, 1986, ang Space Shuttle Challenger nilaunch po sa Florida. Ito po ang pinakamaingat na pagpaplano sa kasaysayan ng sangkatauhan pagdating sa misyon. Maraming taon ang ginugol nila in preparation. Libo-libong ininyero or engineers ang kanilang kinuha. At milyong-milyong pagko-compute ng calculations talaga nila kung anong gagawin nila to make sure that this launch would be successful. Everything was ready. Handa na lahat. But in 73 seconds after the launch, yun ang pinakamalungkot, the shuttle exploded. In 73 seconds, 7 astronauts died. A mission planned for years ended in just over a minute. The lesson is that planning is wrong. Hindi yun ang lesson. Ang lesson na sinasabi ng Diyos sa atin dito ay walang tao na makapaggagarantiya ng ating kinabukasan. Are you following? Tinulugan niyo ako Ulitin ko, importante ho yun. Kasi yun din ang sinasabi ni James. You do not know what your life will be like tomorrow. Walang nakakaalam. You are just what? A vapor that appears for a little while and vanishes away. Kaya nga, ang totoong pananampalataya lives under God's sovereignty. Inuunawa niya na ang Diyos ang may hawak ng lahat ng bagay. Kaya nagpapasakop siya doon. Kaya may I tell you this, mga kapatid, learn to surrender to God's sovereignty. Isuko natin yung ating pong buhay sa pamamahala ng Diyos. Wala kayong katalo-talo because He knows what the future holds. Amen po? Huwag tayong magpakasiguro sa sarili nating mga katalinuhan. God gave us His Word for us to understand His will. Kaya nga, this book of the law, sabi ni God kay Joshua, this book of the law shall not depart out of your mouth, but you shall meditate on it day and night. Look at the words, that you will be careful to do everything written in it. Then your way will become prosperous and have good success. Bakit importante yon? Kasi siya yung naglikha ng langit at lupa. He knows exactly how this word operates. Alam niya. Yun lang ang halimbawa, yung sa favoritism, iniisip-isip ko ng mabuti. Show no favoritism. Sa mundo, lahat tumitingin saan? Sa external na appearance. Tama ba? Hello? Oh, Christians, alam mo pala di dapat, huwag kang magpakalosyang. Di ba kung magtatrabaho ka, lalabas ka sa mundo, maging matalino ka kasi tinitignan ng katalinuhan, tinitignan ng ang anyo. Di ba magpakaayos ka? Pero pag tayo naman ang nagtrato sa tao, walang favoritism. O di ba? Tingnan niyo na si Renato, tingnan niyo itsura. Parang doon. Di ba? Kahit madilim, nakasalamin. Di ba? Hindi. Mabait yan si Renato, kaya nabibiro ko ng ganyan yan Pero what I'm trying to say is this. Minsan yung mga Christian, wala rin basta bahala na kasi Christian naman ako, hindi naman nakatingin ng Diyos sa appearance. Totoo. Pero pag nag-apply ka ng trabaho, yung boss mo, tao, hindi si God. Pero si God naman din ang magtatanggap. Kanya lang, sabi ng Lord, be wise as serpent and meek as dove. Maging matalino ka naman. Tingnan nyo si Daniel. Ano pinili nila? Gwapo, matatalino, yung pwedeng maglingkod sa hari. Kaya nga sabi rin ng Bible, the skillful will serve the king. Gusto nyo umunlad? Abay, maging skillful tayo. Pero when we treat people, we treat them with no favoritism. Are you following? Andiyan pa ba tayo? Kaya doon pa lang, alam nyo, kaya minsan nagtataka yung iba, ba't kami Christian, hindi kami umuunlad? Hindi ka kasi nakikinig sa Diyos. Makinig ka. Tingnan mo na lang, tulog ka ng tulog. Di ba? Hindi pa tayo nakakalayo, ang layo mo na. Hindi kita niniloloko ginigising lang kita. So, anong punto natin? So, remember this. When we surrender to God's sovereignty,
We surrender to God our plans. We surrender to God our actions. We surrender to God our wealth. So, ano nakita niyo word? Po. Alam nyo, kahit yan, pinag-iisipan pa di ba? Bakit? Yung po, alam nyo ba, tinry ko i-research Ito daw ay nagsisignify ng malambot na clawed foot ng isang hayop. At sabi niya, behaviorally, kapag yung aso or pusa, places its paw on you, it represents what? Trust, affection, and desire of attention. So what we're trying to say is this: we put our paw on God and say, God, I trust you. And I thank you because you do love me. Diba? In other words, you will not allow anything that will destroy me. Kaya naman, all things work for good for those who love the Lord. Ayaw niyo pa ba yan? Hello? Kaya pala, sabi ni Paul, rejoice always. Pwede kang mag-rejoice Bakit? In everything give thanks, for this is the will of God. Bakit kamo? Because you can pray. Because everything works for good for those who love the Lord. Parang kumbaga, walang masamang plano ang Diyos sa'yo. Hindi mo man maintindihan yung nangyayari, sabi niya, when you don't understand, when you can't see His plan, and you cannot trace His hand, trust His heart. Okay ba yan? Naalala niyo pa? Di ba? Kaya bakit importante yun? Kasi minsan, naaasar ka na. Nakakainis naman itong batang itong kulit-kulit. Tika muna. Yung batang yan, regalo ng Diyos yan. Hindi maibibigay ng Diyos yan sa ikasasama mo Okay ba? Nakakainis itong asawa ko. Dati ang cute-cute ngayon. Nakakatakit na. Hindi. Yung asawa na yan, bigay ng Diyos yan. Hindi yan, regalo yun sa inyo. Hindi yan sa ikasasama mo. Ikaw na may problema, bakit nakikita mo kasamaan? Dapat mag-rejoice ka at magpasalamat ka sa Diyos. Bakit? God, you love me and I know you did not give this woman or this man to me para pahirapan ng buhay ko, but to make my life better. Okay tayo? Pakisabi sa katabi mo, praise God for you. Kasi blessing ka from the Lord. Tingnan mo yung iba. Galit. Diba? Blessing ka dyan, mandaraya, manloloko. Diba? Naku, relax ka lang. Alam niyo kung bakit? Kung inalaw yan ng Diyos, alamin mo na ngayon, bakit ka naloko? Bakit ka niloloko? O di tatalino ka na. Tama? Aalamin mo na kung anong dapat mong gagawing susunod na aksyon. Hindi ka naman kailangan maloko ng palagi Di ba? Aalamin, ba't pa ako naloloko nito? Bakit pa ito tumitingin sa iba? Ano ba problema nito? Baka naman hindi ka na rin nag-aalaga ng sarili. Na dati nung nakakatagpo mo siya, amoy peri-eli ka. Di ba? Ngayon, parang puro amoy sinigang. Kawali. Di ba? Hindi na peri-eli, kawali. Kasalanan mo na yan. Hindi mo iningatan ng iyong sarili. Now, I'm not saying na nakatingin dahil sa panlabas, pero it's a reality of life. Hello? Andyan pa kayo? O yung mga lalaki naman. Di ba? Dapat tatandaan natin lahat tayong mananagot kay God. Kaya di isipin natin, kaya tayo nagiging tapat. Nagkakaintindihan. Ngayon, kapag yung babae, dinaya ka, abay, malaking kasalanan niya sa Lord. Naintindihan? So, let's start. Let's surrender our plans to God. What does it mean? Tingnan niyo yung words, ha? Come now. Have you noticed? Sa chapter 5, verse 1, ganun din. Come now. Yung word na come now, pag yan tin-translate talaga, coming directly from the, look, you. Matindi yung pagkatawag. Parang ano yan sa ibang salta, woe unto you. Parang ganun. Parang it is a declaration of judgment. Kasi sabi niya, kayo tumingin kayo, makinig kayo. Talagang sobrang dinidiinan niya talaga. Kasi sabi niya, come now. Alam mo na that the following message would no longer be pleasant. Hindi na nakakatuwa. Parang alam mong may masakit siyang sasabihin. Ano sinabi niya? Today or tomorrow, sabi niya, we will go to such and such a city and spend a year there and engage in business and make a profit. Tingnan niyo, ano sinasabi niya? Specific ang kanyang dates. May specific time siya. May specific place to go. May specific na talagang period of time. At meron siya a specific goal. So basically, it is a plan na talagang para to make a profit. Masama ba yan? Hello?
andyan pa kayo? Masama ba yan? Iba text sa akin, Pastor, kayo ba magpipreach? Sabi niya, ay ko naman, oo. Tapos sabi niya, ay salamat. Tapos tulog naman. Nakita kita eh. Na, balik tayo. Tingnan nyo Sabi niya, meron siyang plano. Confident siya. Ngayon, dinuktong niya, yet you do not know what your life will be. Like tomorrow. Sabi niya, you are just a vapor that appears for a little while and then vanishes away. Tuloy na natin para makita natin ng buo yung storya Sabi niya, instead, you ought to say, if the Lord wills, we will live and also do this or that. But as it is, you boast in your arrogance, all such boasting is evil. So ano sinasabi ni God dito? Eto ka, may plano ka na lahat. Alam mo kung kailan, saan ka pupunta, anong gagawin mo. Lahat may plano ka na. Pero, sabi niya, ang problema, hindi masama yung plano. Dapat, tayong lahat ini-encourage ng Diyos magplano. Kaya sabi ng Lord, tingnan nyo, the plans of the diligent lead surely to advantage. Kapag nagplano ka, kapag masipag kang tao, nagpaplano ka, at advantahe sa'yo yan. Panalo ka dyan, mangunguna ka dyan. Nakukuha natin. Sabi niya gano'n, but everyone who is hasty, hindi nagpaplano, nagmamadali. Sabi niya, comes to, surely to poverty. Kaya marami naghihirap, ibig sabihin, hindi nagpaplano. Ang basta salita lang, bahala na. Yung word na bahala na, galing sa bathala na. Bahala na siya. Wala, come what may, kahit anong mangyari, sige na lang. Para bagang yung nagmadali ka na. Kunyari, mga babae, nagpe-pray, Lord, bigyan mo ako ng asawa, bigyan mo ng asawa. Eh, nung 16 years old, ay talagang mayroon pang standard, yung kailangan matangkad, blue eyes, yung bagang ganun ba? At saka talagang mahal si God, guwapo, brandy, yung mga ganun. Eh, ang problema, walang nanligaw ng ganun noong 16. Umabot na ng 25, wala pa rin. Sabi niyo, Lord, kahit na average lang, 5'5", 5'7". Kahit brown eyes lang, Lord, okay na ako, basta mahal ka. O, di ba? Kasi 25 na, wala pa rin. Eh, lumabot na ng 35. Wala pa din. Lord, basta Christian. Di ba? Kahit hindi brown eyes, kahit black yan. Di ba? Malapusa ang dating. Di ba? Okay na sa akin. Eh, problema, 45, wala pa rin. Lord, basta lalaki. Di ba? Kaya wala na, hindi na nag-iisip, wala nang plano. Wala na, bahala na. Hindi pwedeng ganun. Pinagpaplanuhan pa rin yan. Kasi kaya nga pinaalala ko sa inyo, di bali nang mag-isa. Kaya sa English, it's better to be alone than to bring the devil along. Ibig sabihin, nagpaplano ka. Ngayon, walang pumapasa sa standard mo. Sorry sila. Hindi sorry sa'yo. Sorry sila. Hindi na nakita yung yaman na taglay-taglay ko. O, tama ba yan? Ayos tayo? Eh, kaya nung ako rin, kung hindi ako pinansin ng asawa ko, sorry siya. Kasi maliwanag yung direksyon mo sa buhay. Maliwanag kung sino ka. Abay, sorry siya pag na-miss niya ako. Minsan lang akong dadaan. O, di ba? Kung may plano kang tao, alam mo kung saan ka lulugar. Marami, walang kaplano-plano. Kaya nga, naghihirap lalo sila. Tingnan niyo pang sabi ng Lord, even Jesus Christ, you want to follow me? You plan. You don't just come and follow me and eventually wala rin mangyayari sa'yo. Tingnan nyo kayo marami sasabihin na walang kwentang Christianity. No, you just did not understand and you did not count the cost. Tingnan mo sabi niya, for which one of you, when he wants to build a tower, does not first sit down and calculate the cost to see if he has enough to complete it? Otherwise, when he has laid the foundation and is not able to finish, all who observe it begin to what? To ridicule him. And sabi niya saying, this man began to build and was not able to finish. Dagdigay pa siya ng pangalawang kwento. Sabi niya, oh, what king, when he sets out to meet another king in battle, will not first sit down and consider whether he is strong enough with 10,000 men to encounter the one coming against him with 20,000? Maging matalino ka. Sabi niya, you plan. And sabi niya ganon, or else while the other is still far away, he sends a delegation and asks for terms of peace. You see, friends, tayo as Christians, we need to plan. Kanya lamang, ang naging problema dito kay James, yung sinasabi ni James, ito, the problem is planning without surrender to God's will.
Hindi niya naintindihan, teka muna, yung nagpaplano ka, hindi masama. Pero kasama ba talaga si God sa plano na yan? Diba? Talaga bang si God yung sentro sa plano na yan o sarili lang natin? Kasi if we are just planning based on our own wisdom, based on our own parang dreams or a vision, wala talaga ang Diyos doon, God becomes irrelevant, ay talagang wala tayo, hindi, mangmang tayo. We have the illusion that we are in control while in reality, wala tayong control. Kahit ang maraming tao, kawawa, akala nila sila may hawak ng bukas. Wala tayong control sa kinabukasan. Kaya nga diniinan ni James yan, tinan ninyo. Two realities. One, the uncertainty of tomorrow. Sabi gano'n, you do not know what your life will be like tomorrow. Walang nakakaalam. Hello? No, sabi gano'n, kaya none of us do. As in, no one can never be parang minsan mga bata, okay lang ako, hindi ako mag-aaral. Okay naman, mayaman ng daddy. Mayaman ng daddy mo. Paano kung mamatay bigla yan? Paano ko yung daddy mo pala kasama sa flood control? Di nabaha ka din. Nakuha niyo ibig sabihin? Kasi minsan din nila alam In their mind, everything was just fine. Paano ko yung daddy mo biglang nagdalawa ang puso? Iniwan ng mami mo. Paano? Kaya wag niyong mamaliitin. Alam niyo, minsan mga bata, kakausapin ko kayo, alam niyo bakit? Marami sa atin, inaaksaya natin ang ating panahon. Tatandaan natin, hindi na natin mababalikan ang kahapon. May mga bagay akong pinagsisisihan, how I wish hindi ko ginawa noon. Kaya lang hindi ako nagpaplano, hindi ako nag-iisip, hindi ko alam ano palang mangyayari sa kinabukasan. Kaya nga sinasabi ko, huwag niyong sayangin ang panahon because we don't know what will happen tomorrow. We better trust and follow and obey God because He knows what will happen next. Now, tingnan niyo pong mabuti. Tingnan niyo. Kasi sabi niya, hindi rin natin alam ang brevity ng life. Ang ikli kaya ng buhay. You are just what? A vapor. Gusto niyo malaman ng vapor? Ngayon mahirap makita, no? Pagka malamig, ngayon mo lang, makita mo yung sandali lang yun. Para lang siyang isang hininga. Hindi naman umabot sa'yo, no? Kasi kundi patay siya. Pag-isipan niyo, biglang wala na. Ganun lang yun. Oo. Life is fragile. Here one moment, gone the next. Wala na. Kaya sabi niya, ang lungkot ng buhay natin. Tanungin niyo, sino sa inyo, kilala niyo pa yung inyong great-grandfather? Kilala niyo si Lolo? Yung tatay ng lolo niyo? Bakit? Ganun lang kasandali ang buhay natin. Hindi na natin alam pangalan ng lolo natin, ng tatay ng lolo natin Tama? Ganun lang tayo makakalimutan. Minsan tuwan-tuwa tayo, may pa-selfie pa tayo. Trust me, pag napuno na yung memory mo, buburahin mo din yan. At hindi mo na maalala kung sino yung nakapicturan mo. Naunawaan. At pag nasira pa yung phone at wala kang cloud, sorry, wala ka rin picture. What I'm trying to say is this, our memories will not last forever. Naunawaan po, it vanishes away. Kaya nga ang lungkot, no? Ang buhay maikli lang. Kaya akala natin, kaya natin. Kasi sabi niya, the land of a rich man was very productive and he began reasoning to himself, what shall I do? Since I have no place to store my crops. Sipag, Then he said, what I will do, I will tear down my barns, build a larger ones, there I will store all my grain and my goods. Mali ba yun? Hindi, tama yan. Kanya lang, ito mali. Soul, you have many goods laid up for many years to come. Take your ease, eat, drink, and be merry. Yan ang pangarap ng lahat natin. Na gusto natin one day, na kapag talagang marami tayong nalikong yaman, uupo na lang tayo sa upuang tumba-tumba. At sasabihin natin, anong panonoorin ko ngayon? Di ba? Netflix, open. Doon ba? Ito, HBO Max, open. Yan ang hinahangad ko. Napupunta ako sa beach, pupunta ako sa tabing dagat, painom-inom ng juice na mayroon siyang, mayroong yung tawag dyan, payong sa ibabaw ng baso. Di ba? Parang inaasam-asam ko yun. Yun ang gusto kong pangarap sa buhay. Ano sabi niya? Kawawa ka naman. Sabi niya, Mang,
Hindi mo ba alam na ngayon, haharap ka sa akin? Yan ang nakalimutan ng tao. Always, whenever we plan, we always plan as if this is the world we live in for the rest of eternity. This is not our world. This world will not last forever. Huwag natin kalimutan yon. We are not permanent in this world. Ano nasasabi niya? Kaya nga, so is the man who stores up treasure for himself is not rich toward God. Ano sabi? Kaya nga sabi ko sa inyo, don't store up for yourself treasures on earth where moth and rust destroy. But sabi niya, store up for yourself treasures in heaven. But tinugtog niya, for where your treasure is, there your heart will be also. Alam niyo kung bakit tayo lagi nagwo-worry? Andito yung yaman natin. Kasi kung saan yung yaman natin, andun yung puso natin. Ulitin ko. Parang ganito, para magkaintindihan. Kunyari ako, taga-Cagayan ako. Kung ang yaman ko nasa Tugigaraw, kapag may nangyari, ang utak ko lagi iniisip ko yung Tugigaraw. Kung ano nangyayari doon. Tama ba? Andun ang yaman ko eh. Pero kung ang yaman ko nandito sa Maynila, wala akong pakialam kahit ano nangyari sa Tugigaraw. Mahalaga ano nangyari sa Maynila. Tama? Kaya maraming tao, alam mo na kaagad kung saan ang yaman nila eh. Masyadong ng concern sa nangyari sa lupa, hindi na naiisip ang kalangitan. Kung ang puso natin laging lupa, walang kakainin, walang iinumin sa lupa, ay wala. Dapat ang iniisip natin yung, kung ang yaman natin nasa langit, yun ang iniisip natin. Lord, ano bang pinagagawa mo para pag harap ko sa iyo, nagawa ko naman, masasabi kong, well done, good and faithful servant. Lord, yung aking oras, yung aking mga pagpaplano, kayo pa talaga iniisip ko o iniisip ko lang kasiyahan ko sa lupa? Kaya minsan, kahit hindi ka masaya sa lupa, pero alam mo masaya ang Diyos na yung pinaglilingkuran, wala kang takot dahil alam mo yung kasiyahan mo nanggagaling sa Diyos. Hello? Na minsan, sa totoo lang, minsan para kang api dito sa lupa, para kang kinakawawa sa lupa. Pero wag mo intindihin yun. Ang mahalaga, si Lord, kung siya kakampi mo, wala kang dapat katakutan. Amen po? Sabi mo, dinaya ako na asawa ko. Aba, kung dinaya ka na asawa mo, siya kawawa, hindi ikaw. Bakit ka magpapakasira dahil sa kanya? Sabi ng mga bata, kaya ako nagkapakasira ng ulo kasi sira ulo tatay ko, sumakabilang bahay. Eh, ba't ka magpapakasira ulo kung sira ulo siya? Di dalawa na kayo. Isa-isa lang. Hayaan mo siyang sira ulo, wag ikaw. Isipin mo si God, Lord, wala akong lugi dahil siya ang lugi dahil pagharap niya sa'yo, paano? Kaya ako, Lord, tuloy lang ako sa'yo kasi alam ko hindi ako lugi. Nakuha ninyo? Kaya alam niyo ang pag-ibig, naku, ang sarap. Bakit? Bibigay ka lang, hindi ka nag-iisip ng kapalit eh. Kaya sa bahay, mga magulang, sa halip na iniisip mo, ito anak ko, dapat ito ginagawa niyo sa akin, kung tagamahal niyo ako. Di, ang iniisip mo, anong ginagawa ko dahil mahal ko kayo? Naunawaan. Kayo mga anak naman, kung talaga magulang ka namin, dapat ito ginagawa mo. Hindi, kaya ka na-frustrate eh. Dapat ang iniisip mo, dahil mahal ko yung magulang ko at mahal ko si Jesus, itong gagawin ko pa sa magulang ko. Hindi yung hinahanap ko ano gagawin ng magulang. Kaya tuloy, nasasaktan tayo kasi hindi masasapatan ang gagawin ng ibang tao para sa atin. Hello? Nangyayari yan kahit sa D-group. Pag hinanapan natin yung D-group members natin para gawin sa atin, mafo-frustrate kayo. Tapos hahanapin yung gagawin ng D-group leader para sa inyo kasi hindi niya ginawa to, lilipat na ako, mafo-frustrate kayo. Bakit? Kasi ang tinitignan natin yung gagawin nila para sa atin sa halip na yung gagawin natin para sa kanila. And that is exactly what God wants us to understand. Where your treasure is, there your heart will also be. Are you following? Nasaan ang puso mo? Nasaan ang yaman mo? Yun ang tanungin natin. Nasaan ang yaman mo? Kaya, instead, ano sabi na? You ought to say, if the Lord wills, we will live and also do this or that. Bakit? Hindi yan magic phrase. Hindi yan superstition na kailangan sabihin ko, if the Lord wills. Hindi yan ang sinasabi yan. Hindi yan parang passive fatalism. Ang sinasabi niyan, I acknowledge that God is in control. Lord, I want just to do your will. I plan this because if this is your will, then I will pursue. If it's not, I will not. Nagkakaintindihan. Andiyan pa tayo. Kaya importante yun kasi
Kung hindi tayo nakapapasakop sa kalooban ng Diyos, it only means hindi siya ang Diyos natin. Kaya nga ho, ito pong expression na tong, if the Lord wills, it is a posture of humility. That we are submitted to His will. That we are submitted to what He wants. Okay tayo? Pakikalabit mo yung katabi mo. Ano gusto ng Diyos? Sa pagkakataon ngayon, makinig. Huwag matulog. Naintindihan? Kasi, anong gusto ng Lord? Why did God bring you here in the first place? He wants you to know that He loves you, and He wants you to know that He cares for your life. But you will never understand that love until you surrender to His will. Naunawaan? Kaya yun ang kaya it's a posture of humility. Lord, kayo po nakakaalam. We plan, but we acknowledge God determines the outcome. Now listen, parang yung si David Livingstone. Sabi ni David, I'm prepared to go anywhere. Kahit saan mo ako padala, Lord. So long as it is forward in the will of God. Basta't kalooban mo, I will go wherever you want me to go. Nakuha? Ngayon, alam niyo po ba si David Livingstone? Nagplano. Dami niyang plano on how to do the ministry. Ganun pa man, he submitted himself to the plan. Kaya ito to the Lord. Kaya sa dami niyang plano, ang dami niyang interruption. Nagkasakit, napanganib, nalungkot, namatay ang asawa. Paano na? Kahit ano pang nangyari, he continued faithfully serving the Lord. Nag-mission pa rin siya sa Africa. Nung namatay siya sa Africa, nilibing ng mga mananampalataya ang kanyang puso sa ilalim ng puno sa Africa, at yung kanyang katawan ibinyahe 1,000 milyahe patungo sa Britanya, sa England, kung saan siya pinanganak. At bakit ganun na lang to si David Livingstone? Alam niyo pinaka-commitment niya? Ito sabi niya, His plans belong to God. Lahat ng plano ko kay God yan. Planning is not arrogance, but planning without surrender is. Kapag nagplano tayo at walang pagpapasuko at pagpapasakop sa Diyos, yan ang kayabangan. Naunawaan? Alam nyo, ang dami kong plano nung bata ako. Ang dami kong pangarap. Noong paunang bahagi, nakukuha ko yung plano ko eh. Nasusundan ko yung gusto ko. Pero dumating ang panahon, sabi ng Lord, anak, maglingkod ka sa akin. Hindi ko yan dininig sa una. Kaya kwento ko kayong paano nangyari ha. Accountant po ako. At hindi ako basta accountant. Mabuti akong accountant. Hindi sa pagmamalaki. Cum laude po akong graduate. At mataas ang grado ko maging sa board exam. Kung aalamin nyo, wag na. Pero ang punto ko, masipag akong accountant. Hindi ho ako tamad na accountant. In fact, meron po akong kliyente na sabi pa nga ho nung pin mismong doon sa kanyang pagsasabitan, nung kanyang estate tax. Sabi niya, sino to accountant mo? Napakahusay. Ganon ang pagkakasabi. Hindi ako nagsabi nun. Siya. Pero namatay na siya. Now, ito po yung pangyayari. Kaya ako lang kinikwento to para alam nyo lang yung background. So may sarili akong negosyo. Pero alam nyo ho, lahat ng yon, sabi ho, ito na sabi ng Lord, meron na ho kukuha sa akin, kinukuha ko para magtrabaho sa ibang bansa, gawin niya akong partner. At nung nag-agree na kami, bigla-bigla ho, nagka-quiet time ako, sabi ng Lord, huwag kang tutuloy. Ay, bakit? Lord, gusto ko po yumaman. Gusto kong paaralin ng aking kapatid na maging doktor. Gusto ko dalhin sa ibang bansa ang magulang ko. Ang dami kong pangarap. Sabi niya, hindi. Maglingkod ka sa akin. Lord, sabi mo, let your yes be yes and no be no. And that I will not fall into I made a commitment. Yun ang quiet time ko eh. Sabi niya, I will remove from you the thing that you delight most, but do not lament. Groan silently. Yun ang nagbasa ko. Apa, would you believe? The following day, yun ang prayer ko nung gabi. The following day, tumawag yung partner ko na taga ibang bansa. Sabi niya, you know what? I could not sleep the whole night.
Oh, but why? Sabi niya, I don't understand. As if there is someone else who is higher than me, higher than anybody, wanting to hire you. Now, I'm releasing you from your commitment. I'm giving you 6 months to decide. After 6 months, if you don't call me, I'm free from your commitment. And you are also free. Sabi niya, so in other words, you can decide on your own from today and to 6 months. Binigyan ako 6 months para mag-isip. Sabi ng Lord, ngayon, wala ka ng yes, wala ng no. Sabi ko, Lord, I could not lament. I can just groan silently. Pumunta ngayon ulit ako sa probinsya namin. Inisip ko, ako ay magtrabaho na lang ako sa BIR. Hindi dahil sa BIR, yung mayaman ng tao, ha? Naisip ko lang kasi, masayang magtrabaho sa pamahalaan. Ha? Ngayon, eto na. Mag-a-apply na ako. Sabi ng Lord, quiet time ko ang linaw-linaw. If you cannot stand with your faith now, you will never be able to stand at all. Then ask for a sign. Ako, Lord naman hindi na ako mag-a-ask ng sign. Bahala na. Basta, susunod na ako sa'yo. Out of rebellion. Out of, yung frustration mo na parang kinakausap ka ng Diyos na hindi mo maintindihan. So bumalik ulit ako Maynila. Pagbalik ko ng Maynila, sabi ng kapatid ko, attend tayo ng service. Sabi niya, mayroong isang German preacher na magsishare, invited guest. Sige, attend naman kami. Itong German preacher, pagpasok pa lang, ito na, I cannot preach. First time ko makarinig ng ganun. There is someone here who is suffering from lung ailment. God wants to heal you. Come up here. Sabi ko, grabe naman yun. Totoo ba to? Sabi ko, Lord, sabi mo, ask for a sign. Sabihin mo nga sa kanya na tinawag mo ako. Para nang sa ganun, ma-confirm ko. Pero siyempre, not my will, but thy will be done. Yan, ganun ang kwento ko. Ayun ang prayer ko. Pero tahimik lang, walang action, ganyan lang ako. Mamaya konti, there is a young man here. God is calling you into the ministry. Come up here, kinabahan ako. Sabi ko, grabe naman. Ba't mo sinabi sa kanya? Tahimik lang ako, sabi ko ganyan, no? Tapos sabi ko, Lord, totoo ba to? May lumapit. Ay, salamat. Hindi ako. Ang lalim ng hininga. Salamat. Bigla pa namang, no, there is another young man. You. Ako na tinuturo. Ang daming tao na yan. Ba't ako naman sa daming tao? You, come up here. Lord, di lumapit ako. Hindi ako naniniwala sa mga islay na ganyan, ha? Tinayuan ko ng gusto kasi nagtutumbahan sila bigla akong hinawakan ako sa ulo, hindi pa dumidikit. Tumumba ako! Wala, talaga tumumba lang akong ganyan. Sabi ko, halak ka. Tapos walang sumalo. Kaya alam kong sa Diyos kasi hindi ako nasaktan. Hindi talaga ako nasaktan. Kasi iba sa titingin mo na, oops, may sasalo. Ito wala talaga. Nagulat din sila Tapos iyak ako ng iyak. Sabi ko, mamaya ko sabi niya, ala ka, tinawag ka ng Lord. Di ako naman, Lord, di ba joke lang yon? Hindi talaga pa rin ako sumunod. Again, umatin ako sa service. Ito na naman, meron na naman preacher. Foreigner na naman. Tapos biglang nag-challenge. God want to pray for you. God wants to anoint you. Ako naman nandun sa gilid, nakaganyan lang ako. Kikinig. Mami sabi niya, you, man wearing a green long sleeve. Ako yun Nakayuko nga. Ayoko nga tumingin Sabi niya, God wants to anoint you. Come up here. Lord naman, wala namang ganyanan. Sabi niya, come up here. Tapos pag-akyat kong ganyan, pinukpok na naman ako. Tumba na naman ako. Sabi ko, Lord, pagod na po ako nakatutumba. Pwede po ba, Lord? Please. Ayoko pong magpastor. Ayoko pong magsilbi. Gusto ko pong maging yung supporter sa mga nagpapastor. Ayoko maging pastor. Ayoko. Tapos nag-prayer ako, fasting, attend ako ng overnight watch. Hanggang sa kinausap na ako ng Diyos, sabi ni Esther, if I perish, I perish. Sabi ko, Lord, if I perish, I perish. Nag-submit ako, and praise God, ngayon, hindi ko pagsisisihan at hindi ko ipagpapalit ang anumang trabaho sa panawagan ng Diyos.
Why? Ang unang hindi ko po maisip na magsasalita ako dahil hindi po ako marunong magsalita. Bululho ako. Hindi po ako matalinong tao. Sa totoo lang, ang tawag nga sa akin ng tatay ko, bobong, saking. Nakwento ko na sa inyo yan. Kasi sabi ko, ba't ako? Kasi ikaw, sa iyo ko ipapakita ang galing ko dahil hindi ka magaling. Naintindihan nyo? Kaya sa atin, we surrender to God. Yung plano niya. Then I just submit to His plan. And I praise God. Whatever plans He gives me, there's something clear. Ano siya sabi niya sa atin? Tatandaan natin, as long as it is not based on bitter envy, naalala niyo sa chapter 3? And selfish ambition, walang ganon. You follow me. As long as it's pure, peaceable, gentle, reasonable, full of mercy, good fruits, unwavering, without hypocrisy. So, relax ka. Alam mo, you are following the will of God. And it will produce what? The fruit of righteousness. Amazing God. Kayo, kung gusto mo pang lalong maging sigurado ka, follow the word of God. Sabi, all scripture is inspired by God, profitable for what? For teaching, for correcting, for rebuking, for training in righteousness, so that the man of God may be thoroughly equipped in doing good works. Just follow the word. Then you pray. If you lack wisdom, ask for God's wisdom, who gives it to you generously without finding fault. But never doubt when you do ask. Counsel, for in the many counselors, there is safety. Providence, of course, God's guidance. And finally, the peace. Let the peace of Christ rules in your heart. So napaka-importante nun, Lord, kung ito lahat align, wala na akong dapat katakutan. Kasi yung providence ng Diyos, i-confirm niya naman i-confirm niya sa tao. I-confirm niya. And by the grace of God, hindi sa pagmamalaki, God is continually confirming His call. Wow, how did I know? Lives are changed. They love Jesus. Some of them are freed from addiction. Kaya tinanong ako, are you a false prophet? Then you ask yourself, nagbagong buhay ng tao, nag-reconcile ang mag-asawa, naayos ang buhay na nagkaroon ng direksyon. Then you ask, nung nakilala nila si Jesus, naranasan nila yan. No, nobody can ever say, pero isang salang ko lang, God knows and we are submitted to His plan. Nagkakaintindihan? Kaya submit tayo. Huwag natin pilitin yung gusto natin. Kasi kawawa tayo. Can you imagine? May tinatawag silang 1 in 60 rule. Kapag nagbiyahe ka, just 1 degree na hiwalay ka doon sa direksyon ng Diyos. Can you imagine? In 60 nautical miles, 1 nautical mile na ang na-miss mo. Ang laki na. Sa una parang liit lang yun, 1 degree lang yun. Pero after 60 nautical miles, sobrang layo na. 1 nautical miles na ang difference ng yung distance sa target. Kaya, ang laking problema niyan. Katulad nung namili ako nung Biyernes ng karne para may lulutuin lang ako para sa asawa ko. Di ba? Sabi ko gano'n, magkano yan? Binili ko 2.360 grams. Apa, pinahiwa ko lang. Pinakilo ko ulit. 2.260 na lang. 100 grams ang nawala. Sabi ko, bakit po laki naman nawala? 100 grams. Sabi niya, I said dahil banso yun dumulaglag lahat. Ibig mo sabihin, pag bumili ako ng 20 kilo, 1 kilo mawawala. Hindi na ako nakipagtalo. Sabi lang nila, opo. Kulang sabi ko, ako loko mo ha? Pero that's exactly the point. Akala mo liit lang nun, pero pag dumami yun, laki nun. Kaya ganun din ang buhay natin sa Panginoon Diyos. Friends, learn to understand the mind of man plans his way, but the Lord directs his steps. Are you following? Kaya ang tanong sa atin, are your plans surrendered to God? Now, alam niyo po, I just want to share this with you, si Amy Carmichael, the making of a missionary. Sabi niya, kasi sa 1 Corinthians 7, I recommend unmarried people to remain unmarried, sabi ni Paul. Hindi ko sinasabi sa lahat ito sabi lang ni Paul yon. Yun ang recommendation niya. Because you can serve the Lord with fewer burdens, not to distract from His work. Si Amy Carmichael, maganda siyang babae, hindi siya pangit. And she served the Lord.
Nag-serve siya sa Japan, nag-serve siya sa Ceylon, nag-serve siya sa England, and eventually nag-serve siya sa India, where she found her niche. At doon po, ang kanyang naging ministry was rescuing girls from slavery and from prostitution. At alam nyo, her life touched thousands. Her books have blessed millions. I am one of those. And her work remains to this day. And alam nyo, pero like most other ladies, single ladies, iyak din siya sa Lord. She went on the mountain asking God, alam nyo, Lord, nalulungkot po ko. I want to get married. I want to have a partner. And as she was praying to the Lord, what alam ko, Lord, if I get married, I will never be able to do all these works. Iyak siya, iyak, pray ng pray. Until the Lord spoke to her through His words. And sabi niya, I will be with those who are desolate. At sabi niya, and I took that word from God, Psalm 32 verse 22, Psalm 34 verse 22. Nung sinabi niya yun, Lord, thank you. You are the joy of my life. Kaya naman, hindi niya pinagsisisihan na manatiling mag-isa dahil alam niya ang kasama niya si Jesus. Now, hindi ko sinasabi mga dalaga na lungkot, oy, wag. Alam ng Diyos kung kailangan mo ng kapartner to have a better return of your labor. Alam ng Diyos. Pero kung hindi naman kailangan, ay huwag kang mag-alala. Hindi ka talo. Dahil si Jesus ang pinakamabuting kasama mo sa buhay. Amen? Now, we are to surrender our actions to the Lord. Kaya naman, si James, look at this. Si James, anong ginawa niya? From future plans to present obedience. Naalala niyo? Sa verse 17, ito sabi niya, therefore, to one who knows the right thing to do and does not do it, to him it is sin. Kung alam mo yung dapat mong gawin at hindi mo ginagawa, ano daw tawag doon? Kasalanan. Grabe, no? Ngayon, meron ka bang alam na dapat mong gawin na hindi mo ginagawa? Tingnan mo yung katabi mo. Oh, tingnan mo, hindi mo tinitingnan yung katabi mo. Di ba dapat mong gawin yon? Hindi. Nakuha ninyo? Now, bakit importante yan? Si James, pinapaalalahanan tayo na yung sin, hindi lamang yung hindi natin nagawa yung nararapat. No, hindi ko nagawa yung nararapat. So, sin of commission. Kunit, kasama rin yung sin of omission. Yung dapat kong gawin, hindi ko ginawa. Di ba? Kasalanan din yon. Kasi marami, gusto nila yung malaman yung will ng Diyos. Hindi naman sila willing gawin yung will ng Diyos. Andiyan pa tayo? Okay pa tayo? Kaya nga, kung gusto mo malaman, gawin mo. Hindi lang basta alamin. Gawin din natin. Kaya nga, sabi nga ni Jesus mismo, nung nag-demonstrate siya nung washing of the feet, ano sabi niya? If you know these things, pinagpala ka pag ginawa mo. Kaya minsan, kahit alam mo na, nakaka-bless, so hindi ako kailangan mag-worry, nakaka-bless. Pero kung hindi mo gagawin, mag-worry ka pa din, kasalanan pa rin yun. Kaya maraming tao, yun ang failures natin. Kaya mga Christians, problema natin yan. God is not impressed by what we know. Tandaan natin yan. Kahit ang dami nating alam verses, hindi siya impressed doon. God is honored by what we obey. Kung ano yung sinunod natin, yun ang Kaya nga alam nyo, si Dietrich Bonhoeffer, a German pastor, binalaan niya yung churches. Sabi niya, ingat kayo sa tinatawag na cheap grace, yung murang biyaya, na akala natin pag natanggap na yung biyaya, kahit anong gawin na natin. Itong ibig sabihin ng cheap grace, para maliwanag, is hearing God's truth without obeying it. Alam mo na yung katotohanan, hindi mo pa rin sinusunod. So many people, they knew that only Jesus is salvation, and yet they're not willing to surrender their lives to Jesus. Alam nila, minsan alam nila na may masamang bagay na ginagawang tao. They keep on supporting them. Hindi ko maintindihan yun. Minsan, ini-insulto yung Diyos. Tuwang-tuwa pa sila. Hindi ko talaga gets. Parang, pilit nilang sinasabi, yun ang magaling, yun ang tama. Hindi tama eh. May tama nga eh. Kasi parang, paano niya magagawa? Biro niyong, halimbawa, mayroong isang leader, minumura mismo si Jesus. Sinasabi niyang, napakamangmang ni Jesus na bilang Diyos na ipapako sa krus. Sabi niya, di ko gets, nagpapalakpakan, even Christians. Ako, anong nangyari?
I don't care if you're a supporter of a certain political figure. Mag-support ka, okay lang. But never to support their wrong beliefs. Magkaiba yun. Hello? Magkaiba yun. Kaya nga, tanda na sabi ni Dietrich Bonhoeffer nung panahon ng Nazi Germany, many Christians knew what was happening. Na mali ang ginagawa, pinagagawa ni Hitler. Pero they stayed silent. Ano sabi ni Bonhoeffer? Silence in the face of evil is itself evil. Yung hindi ka magsalita, alam mo may mali, at testigo ka, hindi ka nagsasalta, then there is something wrong. Ikaw na rin mismo promoter ng evil. Hello? Kaya alam nyo kung bakit lumalaganap ang korupsyon sa bansang Pilipinas? Tayo mismo nagtutulak noon. We created the system. Pag may kailangan tayo, kanino tayo pumatakbo? Sa politiko, hindi sa Diyos. Di ba? Kaya yung politiko, pag di nagbigay, isipin na, paano yung boto? Hinayaan natin eh. Dapat hindi. If we truly believe in God, then let's trust God. And let's stand for what is right and true. You see, faith is proven by obedience. Nagtitiwala ka? Sunod ka. Kung di ka nagtitiwala, ba't di ka sumusunod? Kaya nga, ano sinasabi ni James ito? Alam mo that you are to rejoice amidst trial. Napag-aralan natin yan sa chapter 1. Alam mo, we are to obey God's word. Napag-aralan sa chapter 1. Alam mo that we are not to show favoritism. Napag-aralan sa chapter 2. Alam mo that we have to live with a living faith, na hindi yung patay na pananampalataya, walang pruweba. Alam natin yan. Alam mo that we are to tame our tongue, pero sige pa rin ang ating mga pagmumura, sige pa rin ang ating pagsasalita laban sa ibang tao. Di ba? Alam mo na. You know, but you do not do anything about it. O, ano pa sabi? Kaya iba nga. Pero siyempre, naintindihan ko naman yung iba, nag-a-adjust pa lang, unti-unti, natututo pa lang. Siyempre, kung kalalabas mo pa lang dito, nadinig mo, tame your tongue, tapos ginulat ka doon, ay, puwet ng kabayo, agad-agad. Siyempre, natural yun na hindi pa bago. Dahan-dahan, unti-unti, mawawala na yung puwet na yung kabayo na lang, tapos ay, sa'yo, o ganun na. Unti-unti, wala na. And later on, hallelujah, ganun na. O, di ba? Kasi, normal yan, pero kung hindi nagbabago, then there's something wrong. Tama? Okay, so tuloy tayo. Sasabi, ano pa sinasabi niya? We learn that we are to be devoted to God. Anong ibig sabihin ng devoted to God? Walang kahati ang Diyos. Then we learn that we are to be surrendered to God's sovereignty. Kasi friends, delayed obedience is still what? Disobedience. Now, minsan alam natin dapat tayo magpatawad. Hindi pa rin tayo nagpapatawad. Alam natin na dapat maglingkod tayo sa Diyos. Hindi pa rin tayo naglilingkod. Alam natin that we are to share the gospel. Hindi pa rin tayo nag-share ng gospel. Nasusunod na po? Andiyan pa kayo? Alam natin na huwag tayong matulog sa service. Tulog ka pa din. Ngayon, hindi kita huhusgahan. Yung iba nakatulog dahil sa pagod or kaya sa akin, papalakpakan pa kita. Ibig sabihin, kahit pagod ka, pinilit mo pa rin makarating. Kahit masama ang pakiramdam mo, pinilit mo pa rin makarating. Praise God for you. But, kung wala ka namang ganong problema at natulog ka pa rin, malaki problema mo sa Diyos. Okay ba yan? Naintindihan natin? Kaya kailangan balansihin natin ha? Hindi pwedeng, hindi natin binabalansi lahat ng bagay. Minsan alam na natin na we should not be late. Pero, yun nga. Pero again, hindi kita i-judge kasi baka na-late ka dahil may nangyari. Praise God. Alam, pinilit mo pa rin makarating. Praise God. Pero kung lagi kang late, tuwing na lang tuwing service, ay mamaya tayo umalis para pagdating natin tapos na yung kantahan. Ay, iba na usapan nun. Tsaka alamin mo muna kung sino yung preacher. Pag si Brother Bong, wag na. Diba? Again, hindi na tayo nagpunta para sa Diyos. Nagpunta na tayo para sa ating sarili. Tama ba? Kaya babalansihin natin yun. Kahit minsan alam na natin, hindi pa rin natin ginagawa. Real faith, surrender our plans to God. Real faith, of course, not only just to surrender, but our daily choices to God's ways. So before we proceed to the next, gusto ko munang maintindihan nyo to. Meron po tayong kapatid, praise God for the story of God in their lives. Let's listen to their testimony on how they surrendered their actions to the Lord. Okay tayo? So, padawagin po natin sila Randel and Lee Elizarde.
Magandang hapon po. 4 years ago, I faced one of the greatest fears a mother could experience. I was diagnosed with breast cancer. At that time, our children were only 6 and 4 years old. And the question that kept running through my mind was this: will I still be here to watch my children grow up? When I first heard the diagnosis, I felt overwhelmed with fear and uncertainty. But what weighed on my heart the most was my children. There were nights when I would watch them sleeping and quietly pray, Lord, please allow me to stay. Please allow me to see them grow up. In those quiet moments, God began teaching me very important. I had to surrender everything to Him, even my deepest fears as a mother, and trust that the same God who loves my children even more than I do holds our future in His hands. As a husband, it was painful watching the person I love most face such a frightening battle. I want to take away her pain, but I knew I could not. What I could do was stay strong for her, pray for her, and keep leading our family to trust God. And during that season, God showed us that we were not walking through this journey alone. Through our D group, our church family, our friends, and our relatives, God surrounded us with people who prayed for us and encouraged us. We truly experienced what it means to be part of a spiritual family. God also showed us His provision in amazing ways. Cancer treatments are very expensive, and many times we wondered how we would manage everything. But again and again, God provided. Through family, through friends, through our church community, and even through people we did not expect. Through every hospital visit, every test result, and every treatment, God reminded us that He was still in control. Instead of asking, why is this happening? We began asking, Lord, how can we honor you through this? In fact, during our difficult time, my father was also diagnosed with cancer. But by God's grace, we were able to share the gospel to him, and before he went home to be with the Lord, he accepted Jesus as his Lord and Savior. Praise God. Today, our hearts continue to hold on to the truth that God is sovereign. Even when we do not fully understand His ways, we know that He is good, faithful, and in control. After completing the chemotherapy, the doctors finally declared something we had been praying for: no evidence of disease. Praise God. Today, I stand here healthy again, not because of our strength, but because of God's grace. Thank you. Thank you, Lord. Looking back now, we can clearly see God's hand throughout the journey. There were moments when the path felt too heavy for me to walk, but now I realize that during those moments, God was carrying me. And through this journey, we learned that a truth that is found in Romans 8:28, that God works all things together for good for those who love Him. Even though I lose my hair, my confidence, and even part of my body, I gain so much more. I gain a deeper and more intimate relationship with God. I gain more time with my family. I learned to focus on what is truly essential in life and let go of the things that are not. And in a way I never experienced, this cancer, in a way I never expected, this cancer journey became one of the most beautiful things that happened in my life. So if you are going through a difficult season today, we want to encourage you with this. Even when life feels uncertain, even when the road is painful, God is still sovereign. Praise.
And the same God who carried us through this journey is the same God who will carry you. All glory and honor belong to Him alone. Praise God, praise God. Nakakatuwa, no? Kasi kung ikaw yung magkaroon ng cancer, while you are serving the Lord, while you're doing the things that you think will ni God, tapos biglang dating to, pwede ka nang umatras eh. Pwede ka nang, bakit pa ba ako naglilingkod dito? Pwede ka nang magreklamo. But instead, they submitted their action to the Lord. Instead of going away from God, they came to the Lord and all the more trusted God's sovereignty. Amen po? Now, finally, we are to be on our third point, surrender to God our wealth. Now, bakit importante ito? Tingnan nyo ulit. Di ba sabi ko sa inyo, yung napakahalaga nung sinabi dito ni James. Sabi niya, come now. Napansin niyo ba yun? Kanina, come now. Ganun na naman. Look, you. Parang sabi niya, woe unto you. Yun ang sinasabi niya rito. It is a Semitic way of declaring an unpleasant message. Sabi niya, you rich, weep and howl for your miseries which are coming upon you. Your riches have rotted and your garments have become moth-eaten. No, parang nare-recall mo na yung sinasabi ni God, no? Na parang, don't store your treasure on earth where rust and moth destroy. Dinuloy niya pa, your gold, your silver have rusted. Parang oras natin, ba nagra-rust yung gold at saka silver? Kasi nga, pagka ginagawa sila, may mixture ng ating ibang mga metal, no? And the rust will be a witness against you and will consume your flesh like fire. It is in the last days that you have stored up your treasure. Now, sabi niya, behold, the pay of the laborers who mowed your fields and which has been withheld by you cries out against you, and the outcry of those who did the harvesting has reached the ears of the Lord of the Sabaoth. Now, para maintindihan nyo to, ito po ibig sabihin niyan, the Lord of the armies, the Lord of hosts. O imagine kung gaganti na yan, di ba? May araw ng paggiganti. Now, you have lived luxuriously on the earth and led a life of wanton pleasure. You have fattened your hearts in the day of slaughter. You have condemned and put to death the righteous man. He does not resist you. Now, ano sinasabi ng Lord? Now, first, gusto ko linawin. God is not against the rich. Kasi minsan may tendency tayo isipin, pag Christian dapat mahirap ka. Hindi yung totoo yan. No? Hindi yung pagka-Christian mahirap ka na kaagad. Kasi ang yaman hindi nasusukat sa dami ng pera. Nasusukat yan sa puso natin tungkol sa pera. No? Para maintindihan ninyo, maraming mga tagasunod ng Diyos, maayos naman ang alang buhay in terms of wealth. Kung sa sukatan ng tao, mayaman sila. Si Abraham, si Job, si Lydia, si Joseph of Arimathea, mayayaman yan. Kasi ang issue dito is not wealth. The issue is materialism. Ano ba yung materialism? Na para maintindihan natin, materialism is when money becomes our security instead of God. Actually, minsan, ang security natin yung ganito, gusto nyo matest? Kung ano yung madali mo ikagalit pag nawala. Hello? Pag nawala yung pera, nasa yung pera? Ganyan, nakita mo na kaagad, di ba? Yung iba naman, masira lang isang gamit. Grabe, sino to? Naalala ko may bata na napukpok niya yung truck ng tatay niya. Yung bagong-bago yung truck ng tatay niya sa Amerika. Sobrang ano yun. Sa sobrang galit ng tatay, pinagpupukpok ng material yung daliri. Sabi niya, kawawa yung bata. Nung na-hospitalize, sabi nung bata, Dad, I'm sorry na nasira ko yung coach, yung truck yung truck mo. But when will my finger grow up? Hindi na kayanan ng tatay. Nagpakamatay. Bakit? Kasi nga, minsan kahit tayo minsan ganun mas importante yung gamit kaysa sa anak eh. Di ba? Pag may nabasag na vase, di mo ba naman gano'ng kamahal yan? Tug! Kawawa yung bata. Mas importante pa minsan. Di ba? Sasakyan. Parang, ba't ka umihi dyan? Ba't ka nagtapon ng kalat dyan? Di ba? Hindi mo ba alam itong sa kotse na to? Minsan mas importante pa. Materialism din yon. Kasi kapag nakita natin yung seguridad natin doon sa salapi at wala sa Diyos, na para bagang ang kinabukasan natin nakasalalay sa ari-arian natin, materialism yon. May nagtanong sa amin, Lord, Pastor, ayaw na namin sana magbigay kasi kailangan din namin ng safety net, kailangan din namin mag-ipon. Now, your ipon will never be your safety net. It is walking in the will of God. That's our safety net. Are you following?
Now, bigyan ko, kunyari lang, hindi kunyari to, nangyari talaga sa amin to. Alam nyo, nung natanggal ako sa ministry at nalipat na ako dito, bago pa lang ako dito. And nagtatrabaho ako, nagmi-minister ako. Ngayon, ito na, tatayo tong building. Nung tatayo tong building, nandito ako, groundbreaking ng lupa. Nandito ako, aga-aga doon, what's yun eh. Tapos nagpe-pray akong ganyan. Sabi ng Lord, anak, di ba nag-iipon ka para sa sakyan? Opo. Kasi may sakyan na kami, pero wala ako sa sakyan. Yung misis ko meron, ako wala. Ako yung naghahatid sundo sa bata. Ako naman, nagmi-ministeryo. Kaya nag-iipon ako. So, bibili ako ng sasakyan. Sabi niya, anak, bigay mo sa akin yung ipon mo para sa building. Uy, wag na! Kasi, Lord naman alam niyo kailangan ko ito. Tsaka tuwing meron nang tatayo yung building ng church, nag-aaway-away. Ilan ng church na pinanggalingan ko, nag-aaway pag natayo na yung building. Tapos mami ako konti, napatingin ako doon sa entablado, nakita ko, puti, Amerikano, si Pastor Jim Welchel. Tapos si Pastor Peter, Chinese. Sabi niya, West meets East. Tapos may rainbow. This is a new beginning. Sabi ko, tapos biglang pagtingin ko sa kaliwa, Avalon Zoo. May Avalon Zoo pa yan dati. Parang Noah's Ark. Parang sasabihin, Lord, ito na yung panibagong simula. Huwag mo intindi yung mga nakaraan. Ito na. Napaluhod talaga ako. Lupa yan ha. Napaluhod ako ng ganyan. No, pray talaga, Lord, parang mo ng awa. Huwag naman po. Lord, please, tagal kong pinag-ipunan to eh. Ngayon, ang tanong ko na lang sa Lord, ganito. Ganito na lang, Lord. Kung tama dinig ko, pag tumawag ako sa asawa ko, at hindi siya nagbakit, will mo. Pag nagbakit siya, hindi mo will ha? Kasi tuwing meron kaming hinahamon ako ng Diyos na mag-offer something sa Diyos, lagi nagbabakit yun eh. Bakit? Walang ganun, di ba? Eto na, pagkataas na ng pray. Tawag na ako. Si Tat, alala mo yung ipon natin na sa sasakyan. Dali mo sa CCF ha, kasi ibibigay natin sa accounting. Okay, anong oras? Natigilan ako. Sabi ko, bakit hindi ka nagbabakit? Ba't ka magbabakit? Ilang beses tayong hinamon ng Diyos, tuwing magbabakit ako, ikaw pa rin naman nasusunod. Kaya hindi na ako magbabakit. So gawin na lang natin. Hindi naman tayo pinabayaan ng Diyos. Sabi ko, patay. Ako napabakit. Pero ito ang amazing part. Dinala. Hindi pa ako pastor ng CCF ha. Ako ay volunteer lamang. Dinala. Pagdala ba naman? Ang tanong sa akin, kabibigay ko lang. Ang unang tanong sa akin, nakita ko ni Pastor Peter. Hi, Bo, how are you? I'm good, sir. Sabi niya, oh, how did you come here? Commute. Sabi niya, well, you don't have a car? I have one for my wife, but I don't have something to use for the ministry. Sabi niya, okay. Tinawag yung admin. Sabi niya, will you please find a car for him to use for the ministry? Wow. Grabe ang Diyos kong gumalaw. Tapos hindi na lang talaga kinuha, pinabili ng bago. Tapos sabi ko sa Lord, yaman din lamang binigay mo na, magbibigay ako monthly, na para ako nagma-monthly rin sa sakyan hanggang sa mabuo yung building. And the Lord honored that prayer. And praise God. Hanggang ngayon, hindi ako pinagkulang ng Diyos ng sasakyan. Lagi akong meron sa biyaya ng Panginoon. Kaya nga, pati sa gasolina, pag tinatanong sa akin, hindi ka pa ba magpapagas? Okay lang yan, meron pa naman. Sabi niya, mamahal na eh. Hindi importante sa akin yung presyo ng gasolina. Ang importante, anong pinagagawa ng Diyos. Bahala si Lord magpagas. Paano kung wala kang pera? May bisikleta. Ang importante, kapag gusto, may paraan. Kapag ayaw, maraming dahilan. Bakit? Kasi si God ang ating kasiguruhan. Amen po? At ito mga symptoms, mabilis na lang. Hoarding. Yung ipon ng ipon, hindi masama mag-ipon, pero yung tago ng tago na hindi naman to the point na wala namang saysay. Kaya sabi niya, come now, weep, howl, your miseries. Bakit? Your riches rotted and your garments have become moth-eaten. Ang dami-daming mga cabinet na antigo. Inain na ng anay.
Di ba? Yan, your gold, your silver are rusted. The rust will be witness against you, will consume your flesh like fire. Ipon ng ipon. Di ba? Yung iba, hindi magbabayad ng utang kasi tinatago yung cheque sa kanilang unan. Bakit? Kahit willing, meron na silang pambayad, hindi pa rin magbabayad. Kaya nga minsan kahit among Christians, nagkukuriputan tayo, kaya tuloy ang tawag sa atin, katipiran, hindi kapatiran. Natawad ang tawad. Di ko, Christian yan, tawaran mo pa, Christian naman yan. Ano ba? Maging blessing tayo sa kapatid natin. Biro mo, nagugutom yung kapatid natin. Dahil nagtatrabaho sila, hindi natin binabayaran ng tama. Nakuha ninyo? Dapat naisip natin maging blessing kasi si Lord naman yan. Kaya yung iba, nagkaroon ng injustice. Anong injustice? Sabi niya, the pay of the laborers who mowed your fields and which has been withheld by you cries out against you, and the outcry of those who did the harvesting has reached the ears of the Lord of the Sabaoth. Kaya minsan, tipid tayo ng tipid. Basta yumaman tayo, nakikinabang tayo, kahit nagugutom yung mga tao sa atin, na nagtatrabaho sa atin. Minsan ang ganda-ganda, na willing tayo to help the charities, but the people working with us, yung buhay nila, hindi maayos. Yung hindi maganda ang kanilang working condition. Kawawa. Ilagay natin yung sarili natin sa kanila. Will they live a life decent enough to see that itong mga Christians, iba sila, they care for our lives? Naunawaan? Hindi ko sinasabing ibigay nyo lahat ang gusto nila. Hindi ko sinasabi yon. Ang sinasabi ko lang, at least alam natin deep within our hearts. Now, since we are already experiencing luxury in life, hindi naman at the expense of the people around us and working with us. Hindi ganun. Parang bigay natin ng tama yung kanilang sweldo sa tamang panahon, sa tamang oras, yung benepisyong dapat sa kanila, ibigay natin. And Lord, hindi kami kikita. Si Lord ang magbibigay nun. Naunawaan po? Kung sakaling hindi kumikita, ba't ka nag-hire ng karagdagang trabaho? Ikaw gumawa. Di ba? Yung kinagaan mo, ibigay mo sa kanila. Yun ang buhay dapat natin. Naunawaan? And ang ganda nito, si Lord ang magpo-provide. Hindi naman alam nyo, maging blessing tayo sa ibang tao. Sa totoo lang, kahit sino nagtatrabaho sa akin, kung hindi man nagtamatanggap ng bayad, at least may ibibigay akong bagay. Kasi gusto ko pong maging bahagi yung blessing na yon. At hindi ka naman patatalunin ng Diyos, ang saya-saya ata. Feeling mo, ikaw yung alulod ng pagpapalang ginamit ng Panginoon. Amen po? Now, ito pa pong amazing. Ano sabi niya? Self-indulgence. Bakit self-indulgence naman? Kasi sabi niya, you have lived luxuriously on the earth and led a life of wanton pleasure. Na paano niyo makalimutan yung wanton pleasure? Isipin niyo lang yung wanton noodles. Ang daming sahog. Kain ka ng kain, samantalang iba nagtsatsaga sa Lucky Me. Hindi naman masama yung Lucky Me. Kaya lang kung araw-araw na Lucky Me, malas na yun. Naintindihan mo ninyo? Yun yung challenge sa atin eh. Lord, yung bang naiisip ko ba yung living condition ng mga nagtatrabaho sa akin? Nakuha. And of course, naglilid yan saan? Sa oppression. Nakakalungkot isipin na nangyayari po that poor were crushed, and Jesus reminds us that wealth must always be handled with justice and humility. Friends, si John Wesley po, founder ng Methodist Church, once he earned a large amount of money. Alam niyo, amazing sa kanya, he always spends at least 30 pounds. Yun ang kanyang budget. And when his income increased, hindi nagbago yung kanyang lifestyle. Same pa din. Amazed na amazed ako. Kasi guilty ako eh. Kasi nagbago lifestyle ko eh. Sabi ko, Lord, parang nahiya ako ah. Kaya nga inipon ko lahat yung aking mga naipong mga kagamitan, na relo, ganyan. Kasi mahilig po talaga ako sa relo. Bata pa lang ako. Kinukuha ko yung relo ng kapitbahay, ganyan. Ako maniwala kayo. Bumibili ako. Nahilig po ako. Pero alam nyo, biglang pinaalala sa akin, ay, ang mga gamit mo, ibenta mo na yan. Binenta ko na. It doesn't matter kung lugi ako at basta benta mo na yan. Basta magaan na yung buhay ko. Okay na ako sa isang relo. Kasi dati, iba-ibang relo ko, depende sa kulay ng aking damit. Ewan ko, naalala nyo pa yun. Ginagawa ko dito yun. Buti hindi nyo na naalala. May pumunaan na nga sa akin, aba, si Pastor, naka-Rolex pa. Matagal naman na kasi yun. Binata pa ako, nandiyan na yun. Kanya lang, may misinterpret. Binenta ko na din. Parang, sa ibig sabihin, hindi yan ang kailangan ko sa buhay.
Tapat na sa aking alam ko ang oras. Kaya nga ako laging overtime eh. Sorry. Bibilisan ko na. So, itong si John Wesley, laging rebuke sa akin. Kasi nga, lupit niya eh. Sabi niya, itong kanyang prinsipyo. Earn all you can, save all you can, and give all you can. You see, money is a wonderful servant, but a terrible master. Kaya ang sa application ni Jesus, lagi yung pinapaalala, everything we have belongs to God. Our wealth should serve God's purpose. Kaya pinapaalala ko rin sa sarili ko kahit sa Shopee, before you add to cart, check your heart. Before you pay, you pray. Naunawaan? Bakit? Kasi hindi naman atin yan. Kay God na yan eh. So ibigay na natin sa Lord. So to summarize, we have to surrender to God's sovereignty, our plans, our actions, and our wealth. Now, but let me just end with one more verse na hindi ko nakalimutan ko. You see, friends, sabi niya dito, you have condemned and put to death the righteous man. He does not resist you. Alam niyo, nung unang iniisip ko, bakit hindi niya sinabi, you have condemned and put to death the righteous men? Bakit hindi good men? Bakit he could not resist you? Kasi the poor people, he was talking about the poor people, but he could not resist you. Hindi ko magets until I got to the original. Sabi niya, to death the righteous one. Hindi once, the righteous one. He does not resist you. As if he was saying, he did not resist you. It was a picture of Jesus, the very guy who was willing to leave the comfort of heaven. Sabi niya, naalala niyo ba? You condemned him out of your ignorance. You condemned Jesus. And imagine, he became poor for us. Grabe yun. And he was what? Betrayed for 30 shekels of silver. Sabi ko, Lord, hindi ka nag-resist. Para saan? Para ipaunawa sa atin that there is eternity. That one day we will face God. Na hindi tayo dito sa lupa. We will die. And in our death, as we give accounting to our God, ang tanong, can we honestly say, Lord, I've been faithful to the possession you have entrusted me to manage. I was able to multiply it by multiplying souls into your kingdom. Yun ang tanong sa atin ng Lord eh. Yung bang buhay natin, masabi natin kay Lord natin ginamit? O sinarili natin? O akala natin dito tayo sa lupang ito forever? Hindi ho. Kaya ho si Mary, nung nakita niya yon, anong ginawa ni Mary? She was willing to give the most precious possession she had, the heirloom. While si Judas, ang binigay niya ay isang rebuke by saying, bakit hindi yan binenta ng isang taong kita para sa ganon ibigay sa mahihirap, pero ang totoo para sa kanyang sarili, para meron siyang nanakawin. San tayo? Kaya dun palang malalaman natin yung ating attitude sa buhay, na pagplano natin puro pera. Tapos yung pag-ahawak natin ng pera. Alam niyo na kaagad that you cannot serve God and mammon at the same time. It's a choice. Are you serving the Lord or are you serving the mammon of this world? Tayo pong lahat ay yumuko at pumikit sandali. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Why are you working? Anong mga plano mo sa buhay? Is it really just for you to be wealthy and making sure that everything you need in this world will be well provided? Ang security mo ba doon sa mga plano mo o sa mga kikitain mo? O ang security natin nasa Diyos, na alam natin that our life, that my life, your life belongs to God. At kung saan alam natin na itong life na to dapat magamit at anumang meron nito ay para sa Diyos lamang. Doon mo maintindihan kung totoong yung pananampalataya mo ay sa Diyos o hindi. So mga kapatid, even for those who are watching online, I challenge you. Don't just listen. Ask yourself, is your life really for the Lord or for yourself? Then you know
kung saan din ang punta mo. Kasi where your treasure is, there your heart will also be. Kaya habang tayong lahat ay nakayukot, nakapikit, at paging nasa online, kapatid, I'm asking you, if Jesus still not your security, if Jesus still not your priority, if Jesus still not your life, be humble enough and say, Lord, forgive me. Lord, I offer you back my life. I surrender it to you. For you alone are sovereign. You alone are worthy of praise. You alone, O God, are my security. Lord Jesus, you did not, Lord, spare your own life to save us because you know the gravity of eternal death and you want us to be with you in eternity. So Lord Jesus, help us to always remember that you did not resist the condemnation so that you can save us from eternal punishment, that we may live joyfully with you in eternity. Thank you, Lord. Hallelujah. Kapatid, kung kinakausap ka ng Diyos ngayon at sinasabi ng Lord, anak, sumuko ka sa akin, halika, lumapit ka sa akin. Start living for me, no longer for yourself. Surrender your plans to me. Surrender your action to me. Surrender your wealth to me. And let